Health by choice, not by chance. Ang mabuting kalusugan ay hindi bunga ng chance o pagkakataon. Hindi ito pakete na nabibili kahit saan. Ito ay masusumpungan lamang sa choice o pagpili na susunod sa mga batas ng buhay at malusog na lifestyle. Ang karamdaman ay gayon din, na hindi ito bunga ng aksidente, kundi dumarating na may kadahilanan. Ang maling gawi sa pagkain, pag-inom, pag-iisip, at kabuhayan ang siyang nagbibigay daan sa pagkakaroon ng karamdaman. At walang pag-asang gumaling, maliban na sundin natin ang mga batas ng kalusugan. Inuming artificial or inuming genuine. Ang artificial ay huwad na larawan ng tunay. Sa pagkain at inumin, ang artificial ay hindi lamang nakakadaya, kundi panganib pa sa kalusugan at buhay ng mga nadaya sa propaganda. Number 1 na dyan ang caffeine or caffeinated drinks. Ang side effect nito sa katawan ay addiction, panginginig, pagiging nerbyoso, mainisin, insomnia, panghihina, kawalang sigla ng katawan, sakit ng sikmura, pagsusuka, paglala ng ulcer, at pagtaas ng blood sugar. Mga halimbawa ng inuming may caffeine: Cup Drip Coffee, 145 mg, Energy Drink, 134 mg, Cup Brew Coffee, 115 mg, Cup Instant Coffee, 85 mg, Cup Hot Tea, 65 mg, Iced Tea, 10 mg, Cup Decaffeinated, 3 mg. Ang mga inuming debote o soft drinks, bukod sa lamang caffeine nito, ay may lamang 8 to 12 kutsara ng asukal na nagpapahirap sa pankreas at nagbubunga ng diabetes. Ang phosphoric acid nito ang nagpapalutong sa ating buto, kaya nagkakaroon ng osteoporosis. At ang coloring, flavoring at preservatives nito ay carcinogenic o nagdudulot ng cancer. Pangalawang inumin na artificial, alcohol. Walang ibang gamit ang alak ayon kay Solomon, kundi ang manloko ng tao. Ang alak ay mandaraya, at sino mang magpadaya dito ay hindi pantas. Kawikaan 20 verse 1. Sa maliwanag na salita, ang alak ay manluloko, at ang sino mang magpapaloko dito ay loko-loko. Ikaw ba ay hilo na magbabayad ka pa ng hihilo sa'yo, hanggat sa ikaw ay sumusuka, masakit ang ulo at hindi makapagtrabaho? Sinisira din ito ang mga organs ng katawan tulad ng number 1, utak. Sinisira at pinapatay ang mga brain cells. Number 2, puso. Tumataas ang panganib ng hypertension, stroke at heart attack. Number 3, reproductive system. Sinisira ang mga binhi sa itlog na nagbubunga ng impotence o di makatayo ang ari at sterility o pagkabaog. Sa mga babae ay apektado ang buwan ng dalaw, ang paggana ng ovaries, at nagdudulot ng birth defects sa mga anak ng mga umiinom ng alkohol. Pang-apat, atay. Namamatay ang mga cells at ang pilat ay nagiging cirrhosis o cancer sa atay. Number 5, immune system. Pinahihina ang depensa ng katawan laban sa infection at breast cancer. Dumako naman tayo sa inuming genuine or tunay. Number 1 dyan ay kape. Gumamit ng kapeng bigas o darak o mais o soybean. Pangalawa, tsaa. Gumamit ng herbal tea na totoong makakapagpagaling. Number 3, juice drink. Gumamit ng natural na orange, kalamansi, pinya at iba pa sa halip na debote o dilata. Number 4, gumamit ng dalisay na tubig na panlinis sa loob at labas ng katawan. Ang iba't ibang bahagi ng katawan ay binubuo ng maraming tubig. Kapag walang tubig, ang buto at laman ay di makakakilos, hindi matutunaw ang pagkain, di makakalabas ang dumi ng katawan, ang balat ay matutuyot, kukulubot na parang pasas. At pagkatapos ng 60 hanggat 80 oras ng paghihirap, ang tao ay mamamatay.